Kamusta na nga ba ang hari ng ere, ang GOAT, ang walang kamatayang si Michael Jordan? Sigurado, lahat tayo naaalala pa ang mga iconic niyang dunks, ang game-winning shots, at ang 6 na kampyonato kasama ang Chicago Bulls. Pero pagkatapos ng huling pagreretiro niya noong 2003, ano na nga ba ang pinagkakaabalahan niya? Manatili kayo diyan at samahan niyo akong alamin ang buhay ni His Ernest sa labas ng basketball court. Pagkatapos niyang isabit ang kanyang jersey, hindi naman talaga tuluyang lumayo si Jordan sa mundo ng basketball. Noong 2006, bumili siya ng minority stake sa Charlotte Bobcats, na kilala na ngayon bilang Charlotte Hornets. At noong 2010, ginawa niya ang isang historic move. Siya ang naging kauna-unahang dating manlalaro na naging majority owner ng isang NBA team. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng mga ups and downs ang Hornets. Bagamat hindi sila nakatikim ng championship success tulad ng nakuha niya bilang player, kitang-kita pa rin ang kanyang passion at competitive spirit sa sidelines. Lagi siyang present sa mga laro, nakikipag-usap sa mga players at sinusubukang itaas ang level ng kanyang team. Kamakailan lang, noong 2023, ibinenta niya ang kanyang majority stake sa Hornets pero nanatili pa rin siyang minority owner. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $3 bilyong na lalong nagpatibay sa kanyang status bilang isa sa mga pinakamayamang atleta sa buong mundo. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling household name si Michael Jordan hanggang ngayon ay ang kanyang iconic na brand, ang Jordan Brand. Ano nga ba ang nagsimula bilang isang simpleng sneaker endorsement deal sa Nike noong 1984 ay naging isang multi-billion-dollar empire. Ang Jumpman logo ay naging simbolo ng excellence, hindi lang sa basketball, kundi pati na rin sa kultura at fashion. Mula sa classic Air Jordan 1 hanggang sa mga bagong release bawat taon, patuloy na nagiging hot item ang kanyang mga sapatos sa buong mundo. Ang Jordan Brand ay hindi na lang tungkol sa sapatos. Mayroon na rin itong sariling linya ng damit, accessories, at nag-e-endorso pa ng iba pang mga sikat na atleta tulad ni Luka Doncic, Jason Tatum at Zion Williamson. Sa katunayan, kumikita si Jordan ng higit sa $100 milyong bawat taon mula lang sa royalties niya sa Nike, mas malaki pa sa kabuuang kinita niya sa buong NBA career niya. Ipinapakita nito na ang kanyang impluensya ay mas malaki pa sa kanyang nagawa sa loob ng court. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang businessman, marami pa rin siyang ibang pinagkakaabalahan. Isa na rito ang kanyang pagkahilig sa golf. Kung dati ay libangan lang niya ito tuwing off-season, ngayon ay isa na ito sa mga major passions niya. Regular siyang sumasali sa mga pro-am tournaments at kilala sa pagiging sobrang competitive kahit sa golf course. Noong 2020, binuksan niya ang sarili niyang ultra-exclusive golf course sa Florida na tinawag na Grove 23. Siyempre, para lang ito sa mga miyembro at sabi-sabi, kailangan mo ng personal na imbitasyon mula mismo kay MJ para makapaglaro doon. Bukod sa golf, isa pa sa mga hilig niya ay ang fishing. Madalas siyang sumasali sa mga big game fishing tournaments. Mayroon siyang sariling custom-built na yacht na pinangalanang Catch 23 kung saan siya nagre-relax at nakikipag-compete. Noong 2020, ang team niya ay nakahuli ng isang napakalaking Blue Marlin na tumitimbang ng higit 442 pounds. Patunay lang na kahit saang larangan, laging nandoon ang kanyang desire to win. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kanyang pamilya. Ikinasal si Jordan sa kanyang pangalawang asawa, si Yvette Prieto, noong 2013. Mayroon silang kambal na anak na babae, sina Victoria at Isabel. Kasama ang kanyang 3 mas nakatatandang anak mula sa una niyang asawa, sina Jeffrey, Marcus at Jasmine, si Michael Jordan ay isang proud father and grandfather. Bagamat medyo pribado siya pagdating sa kanyang pamilya, paminsan-minsan ay makikita natin sila sa mga social media posts ng kanyang mga anak. Si Jasmine, halimbawa, ay may posisyon sa Jordan Brand, habang sina Jeffrey at Marcus ay may sarili ring mga business ventures, kabilang ang isang high-end sneaker boutique. Noong 2020, muling bumalik sa spotlight si Michael Jordan dahil sa a documentary series na The Last Dance. Ipinakita dito ang huling championship run ng Chicago Bulls noong 1997-1998 season. Muling nabuhay ang mga alaala ng kanyang kadakilaan at ipinakilala siya sa isang bagong henerasyon ng mga fans. Ang documentary ay naging isang global phenomenon at pinag-usapan sa buong mundo.
Nagbigay ito ng mas malalim na pagtingin sa kanyang mindset, sa kanyang win at all costs mentality, at sa mga sakripisyo na ginawa niya para maging the greatest of all time. Bukod sa kanyang mga business at hobbies, aktibo rin si Jordan sa philanthropy. Sa pamamagitan ng kanyang brand at personal na yaman, nag-donate na siya ng milyon-milyong dolyar sa iba't ibang charity. Halimbawa, nag-pledge siya ng $100 milyong sa loob ng 10 taon para sa mga organisasyon na nagsusulong ng racial equality at social justice. Nagtayo rin siya ng 2 Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinics sa Charlotte na nagbibigay ng abot-kayang serbisyong medikal sa mga komunidad na nangangailangan kahit na wala silang health insurance. Noong 2023, para sa kanyang ika-68 na kaarawan, nag-donate siya ng record-breaking na $10 milyong sa Make-A-Wish Foundation, ang pinakamalaking individual donation sa kasaysayan ng foundation. Ipinapakita nito na may puso rin para sa pagtulong ang itinuturing na isa sa pinaka-competitive na atleta sa kasaysayan. Isa pa sa mga bago niyang ventures ay ang pagpasok sa mundo ng NASCAR. Noong 2020, binuo niya ang 23XC Racing Team kasama ang NASCAR driver na si Denny Hamlin. Ang team na ito ay may misyon na ipromote ang diversity sa larangan ng motorsport. Ang kanilang driver na si Bubba Wallace ay isa sa mga pinakasikat na African-American drivers sa kasalukuyan. Sa maikling panahon, nakakuha na agad ng mga panalo ang kanilang team. Patunay na kahit sa ibang sport, dala-dala pa rin ni Jordan ang kanyang Midas touch. So, kamusta na nga ba si Michael Jordan? Sa edad na mahigit 60, mas abala at mas mayaman pa siya kaysa dati. Mula sa pagiging isang basketball icon, naging isa siyang matagumpay na bilyonaryong businessman, team owner sa NBA at NASCAR, isang philanthropist, at higit sa lahat, isang pamilyadong tao. Ang kanyang legacy ay hindi na lang nasusukat sa mga tropeyo at singsing, kundi sa imperyong binuo niya na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kwento ni Michael Jordan ay isang patunay na ang tunay na kadakilaan ay hindi nagtatapos kapag tumunog na ang final buzzer. Ito ay nagpapatuloy, nag-i-evolve at lumilikha ng bagong legacy sa labas ng court. Kaya sa susunod na may magtanong sa inyo kung nasaan na si Michael Jordan, alam nyo na ang isasagot, hindi siya nawala. Sa katunayan, mas lumipad pa siya ng mas mataas. Iyan ang update sa buhay ng A at tanging GOAT. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli,